Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, sumabog na sa galit Senator Aimee, nilaglag ang kapatid FL Lisa Tamba, natulala. Nako, yan po mga kababayan ang ating bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan din po natin, ito po, tila nilaglag, no? Laglag po si Pangulong Marcos sa kanyang ate, Senator Aimee Marcos. Dito po sa usapin ng pagtulong o kawalan ng pagtulong ni Pangulong Duterte o kawalan po ng aksyon, no? Sa mga Yolanda victims ni Pangulong Duterte. Nilaglag po. Alam nyo, wait, si Senator Aimee, napakahirap po ng kalagayan ni Senator Aimee. Di ba? May ilang panahon na nanahimik, no? Tinignan talaga. Kaya mababasa nyo na ang lakas talaga ng puwersa ngayon sa Duterte na eh. Hindi na po sa Marcos. Kasi... Pero eto lang mga kababayan kasi nga po, hindi rin natin mabasa kung ano ba talagang gusto ni Senator Aimee Marcos, di ba? Pero eto po, mga karibin natin, ipaalala lang po natin sa ating mga kababayan, di ba? May lumabas na bali-balita noon na ito nga pong si Senator Aimee Marcos ay lumapit, no, dito kay PRRD para hindi isama si PBBM doon po sa drug list mga kababayan. So sinasabi pa na lumuhod ito, no, para hindi lang isama si PBBM. Ngayon ang mga karibin natin, kahit talaga anong gawin natin, kahit anong isipin natin, no? Kahit anong gawin natin, isipin na hindi si Senator Aimee doon sa side ni PBBM, no? Wala akong nakikitang dahilan mga kababayan para hindi siya mag-stick doon eh. Kasi kung noon nga nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid, bakit ngayon? Nililito po ni Senator Aimee Marcos yung taong bayan. Nililito po. Baka ito ay opinion lang ito mga kababayan, patibong lang ito sa mga Duterte. Baka at the end of the day, no, sooner or later ay ilaglag din nito ang mga Duterte. Yan ay opinion ko lang mga kababayan. At ito, tanong ko po sa inyo, kayong nanonood at nakasubaybay talaga sa mga ginagawa ni Senator Aimee Marcos, no, sa kanyang kapatid, sa kanyang kaibigang Duterte. Kung kayo po ang tatanungin, dapat pa po bang pagkatiwalaan ng mga Duterte itong si Senator Aimee Marcos? Yung sa Pidialix nga, gusto niya na rin ipatigil eh. Diba? Kaya kung dati mga karibin natin talagang buong buo yung pagtitiwala ng mga Duterte supporters dito kay Senator Aimee Marcos, no? Pero ngayon parang medyo nag-aalangan na mga kababayan. Kasi ako Duterte supporters. Ewan ko lang sa ibang Duterte supporters, pero ako po nag-aalangan na mga karibin natin na suportahan din po itong si Senator Aimee Marcos. Yan ay opinion ko lang at personal na opinion ko po yan. Ewan ko lang sa inyo mga karibin natin kung ganun din po ang gusto nyong mangyari, no? Kasi parang ginigisa, pinapaikot lang po no? Pinapaikot at pinaiikot lang. Wala Wala tayong nakikita na na solid talaga siya. Well, sinasabi nga niya, blood is thicker than water. So, wala tayong magagawa diyan. Ang magagawa lang natin, mga kababayan, diba? Alam niyo na yan. Huwag nilang sigurong suportahan ng mga DDS, no? Itong si Eto, hindi ako nananawagan
mga karibin natin. Kung gusto niyo suportahan niyo. Pero, this is my opinion. Kasi parang niloloko lang ng taong bayan eh. Di ba? Nagpahinga si Amy. Parang tinatansya niya, sino ba talaga ang mahal ng tao? Si Duterte ba o si Marcos? Pero, sorry Senator Amy alam kong kahit papano, no? Okay. Kasi, ang hirap na po magtiwala sa pamilya nyo. Siguro makakapagpabaliktad lang sa amin ng anong tawag diyan na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Pero kung kami masusunod, yung mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi na kami boboto ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated. No? Nakakadala kayo. Nakakadala yung pamilya nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, dekada kayong siniraan ng mga dilawan. Siyempre, mga bata pa kami dun. No? Nakita namin yung hilatsa ng patakbo ng mga dilawan. Mas worse pa. Kaya lang, hindi na po kayo mauulit. Hindi na kayo mauulitan. Kaya, hindi po namin alam kung paano, kahit na, pero maraming salamat pa rin sa paglalaglag sa kapatid mo. Ito po ang pahayag ni Senator Amy. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. O, tignan nyo, simulang-simula pa lang, no? Simulang-simula pa lang, ikinahiya na niya yung kapatid niya. Nakakahiya po talaga. Tama po to si Senator Amy. Alam nyo, mangiyak pa si then Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Na tumulong sa inyo. Tapos biglang palalabasin nung Citizen Marcos ka pa, no? PBBM, nung Citizen. So, mga karibin natin, di ba? Si dating Pangulong Duterte po ang pinakaunang mayor na tumulong doon po na dumating, doon sa Yolandang yan at tumulong. May mga dala pang mga doktor, mga karibin natin. Mapapanood nyo po yan sa mga interview. Balikan po ninyo. Bakit ngayon dinidinay po ninyo hindi tumulong? Diba? Mahiya naman po kayo. Ang tanungin nyo po kung yung si Romualdez kung nasaan po siya noong mga panahong yan. Diba? Na marami po ang nangangailangan ng tulong. Nagkakabukingan na tayo eh. Lahat talaga gagawin nyo para lang masiraan ng mga Duterte without thinking. Without thinking na ang mga Duterte ang unang tumulong doon. Kung hindi man una, at least tumulong pa rin po. Di ba? Kaya wala. Itong mga nangyayari ngayon, mga karibin natin, wala eh. Mga personal interest, no? At pagpapapogi ang ginagawa ninyo. Inaangat nyo yung sarili ninyo, no? Binubuhat nyo yung sarili nyong bangko, which is not good in good governance. Kasi dapat taong bayan po ang pumupuri sa inyo, hindi po yung sarili ninyo pinupuri ninyo. Kalokohan. Marcos ka pa, wala ka pampi. Wala kang trabaho. Talagang kung todo pasalamat ka, no? Kung todo yung pagdidikit mo sa sarili mo. Totoo yan, saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos Tama po. Yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulad sa isang napaka-popular na presidente at that time. No? Tapos nung naging presidente ka, wala na nagawa sa Yolanda. Ito ang katotohanan, yung sinasabi ng kapatid mo. Ano man ang itsura ni Amy Marcos, hindi po yan no? Hindi po yan yung ito pong itsura ni Amy Marcos, hindi po yan drug-induced. Fountain of Abelio po. Hindi nyo ma-imagine, mas matanda pala si Senator Amy nang malayo kay PBBM, no? Ang galing talaga ng siyensya. Pero bagay, at least kahit papaano, talagang binagayan si Senator Amy. Anyways, beside po yan sa mga itsura, ituloy po natin. Ulitin natin.
Nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade, at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Ang linaw na siguro niya, no? Dumating nung may bagyo pa lang, dumating na, mayor pa lang. Tinuloy yung housing nung umupo bilang Pangulo. Napakalinaw po yan. Nando ng mga US Marines at iba pa. Ibig sabihin lang po niyan mga kababayan, hindi po nakakalimot, no? Si dating PRRD na tulungan ng mga nangangailangan ng tulong bago pa man po siya maging presidente. Ang tanong, hindi naman sa pagkukumpara mga kababayan, si PBBM ba, mga karalibin natin, ginagawa rin ba niya yan, no? Binabalikan niya ba yung mga pinangakuan niya? Si PRRD, mga kababayan, hindi natin alam kung nangako ba sa mga waray, no? Ha? Natutulungan niya sa housing. Pero tumulong naman, mga kababayan. Dito nga sa hindi naman natin sa inaano mga kababayan, yung pangako nila, no, ng mga nakaraang kampanya. I think yung iba hindi natupad. Ha? At tumatakbo, ha? Sa isipan ng taong bayan yung 20 pesos na kilong bigas. No? O, anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Well, anyway, balikan po natin si Senator Amy Marcos, no? Dito pag-usapan po muna natin kasi gaya nga po ng sinasabi ko kanina mga kabayan, blood is thicker than water, no? Kaya personally, di na po natin kailangan I think wag na po muna tayong magtiwala, ha, na husto sa kanila, or especially dito kay Senator Amy Marcos. Kasi mga kababayan, parang kasi ito sa akin, ha, opinion ko po ito mga karibin natin, parang trinahedor po kasi nila ang mga Duterte. Matapos pong ipalibing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani, di ba? Yung pagpapalibing pong yun po ang kumbaga inangat po uli yung pangalang Marcos, di ba? Diba? Doon po sila parang nabuhay uli yung ng taong bayan sa Marcos. Dahil po doon sa pagpapalibing sa kanilang ama. Pero hindi po nila sinuklian ng mabuting pakikitungo man lang sana sa mga Duterte. Well, hindi natin masasabing hindi nila trinit ng maayos ang mga Duterte. Kasi actually talagang trinit po nila, no? They treat Duterte ng napakaganda nung eleksyon po. Napakaganda po talaga ng trato nila sa mga Duterte nung panahon ng pangangampanya, panahon ng eleksyon. But after that mga karibin natin, wala, sunod-sunod na po yung kanilang pagtira, no, sa mga Duterte. Ewan ko lang, kami lang ang nakapansin. Kaya po, napansin nyo rin po ba yun? Diba? Mangga nga ang tawag sa kanila ngayon, mangga. Mangga gamit. Kasi ginamit po nila si BP Sara bilang shield. Ayan, shield po, no? Shield para hindi makita yung kanilang tunay na anyo. Kaya si BP Sara ang kanilang ginamit dahil alam naman ng taong bayan kung ano po ang kaanyuan, kagandahang anyo, kagandahang lahat na po ng Duterte. At yan ay totoo, wag mong i-deny. Malamang sa malamang i-deny yan ng mga eto nga nakakapagtaka mga karibin natin, yung ibang vloggers mga kareview, teka lang, lalo na may babaeng vlogger mga karibin natin, may babaeng vlogger po na nung mga puring-puri si Duterte. Tapos nung administrasyong ito na, pati si Trillanes pinagtatanggol na. Grabe yung pagtatanggol kay Trillanes po. Yan na lang pong isipin ninyo mga kababayan. Kung sino man ang nagtatanggol kay Trillanes,
Ha? O, suportahan nyo po. Hindi ko po sinasabing huwag nyo suportahan. Suportahan nyo po. Ha? Para at least, hindi naman tayo, lahat naman tayo dito nagsusuportahan lang. Suportahan nyo po yung nagsusuporta kay Trillanes. Yung mga may gusto lang. Diba? Yung utak nung talagang nagigil kayo kay Trillanes, tapos ngayon pinagtatanggol nyo na. Pasensya na po kung naisingit ko kasi nanggigigil po ako Ha? Diyan sa mga vloggers na pinagtatanggol pa sa Trillanes, alam naman nila na napakasinungaling po yung taong yan. Diba? Hindi po ba nila nabalitaan yung bikoy-bikoy na yun? Diba? Well, anyway, mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at yan po ay personal na opinion lang. Ha? Kaya mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong pong komento patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Kaya mga kababayan, maraming salamat po.